Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin. Pagsasamahin po natin, pagsasabayin natin ah, yung sa Manila at sa Good Samaritan. No? Nakipagbukasan po kayo sa akin sa Lucas chapter 16. Lucas chapter 16. Ayan, tinitingnan ko yung mga tao. Amen. So, Lucas chapter 16. No, dito po tayo. Okay. Bago po basahin itong teksto natin, ay bigyan ko lang po muna ng introduction. Marami po sa atin ang gusto ng promotion dahil ang sinasabi po ng Biblia ay promotion comes from the Lord. Ang Diyos ang nagpo-promote sa atin, no? Hindi mo pwedeng basta i-promote ang sarili mo. Kailangan kung galing sa Panginoon ang promotion, dapat siyang mag-promote sa iyo, no? Pero ang promotion po na galing sa Panginoon ay nakabase sa iyo, sa trabaho mo, sa performance mo. Katulad din natin dito sa mundo. Kung gusto mo ma-promote sa school, nakabase yan sa performance mo. Kung gusto mo ma-promote sa trabaho, nakabase sa performance mo yan. Actually, hindi lang yung pinagagawa sa iyo, kundi yung higit pa ron. Katulad ng may nakalagay po rito sa Biblia na sabi niya, kapag hiningi sa iyo to, ibigay mo pa yan. Ibig sabihin, dagdagan mo. Higitan mo yung pagkakautos sa iyo, yung ina-expect sa iyo, higitan mo pa. Bakit? Kasi dyan po nakatingin ang Diyos sa yung maibibigay mo ba yung hinihingi niya at hihigitan mo pa. Dahil ang Diyos ay kaya niyang ibigay sa atin ang higit pa nating isipin at hilingin. No? Ano pong tawag doon sa ina-expect ng Diyos sa atin? No? Yung sa sosobrahan mo yung ina-expect nung humihingi sa iyo. Actually po, ang tawag po ron ay malasakit. No? Malasakit. At dito po, tingnan po natin dito. Ano ba yung mga bagay na babasihan ng Diyos para ikaw ay ma-promote o i-promote niya? Alam ko po itong mga bagay na ito, madalas pong naituturo sa atin, pero bigyan ko po ng kaunting twist ng bagay lang naman. Ang isang bagay po na hinihiling natin sa Panginoon, yung gusto natin i-promote tayo, ay yung dagdagan yung ating anointing. Ulitin ko po. Ang isang bagay po na madalas nating gusto o talagang gusto natin, lalo na tayong mga naghahangad na maglingkod sa Panginoon, ay yung dagdagan yung ating anointing. Okay, ang anointing po ay hindi yung galing mo na magpaslain. Hindi po ito yung galing mo na magpakilabot ng tao o magpaiyak ng tao kapag ka nagtuturo o nagsisermo ka. Hindi po. Ang anointing po ay yung kakayanang magawa mo yung pinagagawa niya. At nasa sayo na yan kung hihigitan mo pa. Dapat lang higitan mo. Dahil sa performance mo, doon nakabase ang Panginoon. No, sabi niya, if you will be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Pakikinabangan mo ang balik ng katapatan mo sa ministry. Pakikinabangan mo yung reward na dapat na tamasahin mo dahil sa faithfulness mo sa ministry. May mga tao po na, naging faithful, naging matapat. Pero bakit walang kapalit? Ay nangyayari po yan na kahit na matapat ka na sa pagbibigay, matapat ka na sa pag-ministry, matapat ka na sa ibang bagay, pero parang walang balik. Bakit? Kasi ang nakalagay po sa Biblia, if you will be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kadalasan po ang ginagawa po natin ay yung obedience lang. Yung sumunod ka lang. Yung kumbaga parang kailangan gawin pero wala rin yung kasiyahan, wala yung pagpupursigi, wala rin yung willingness, yung ang bilis mong tumalon, ang bilis mong tumayo, ang bilis mong sumunod. Yun ang hinahanap ng Panginoon dahil yun ang willingness, yung gusto mo, pahayag kang mautusan, pahayag kang mahirapan, pahayag kang sumunod ng kahit walang kapalit at hindi napipilitan. Kahit sa pagbibigay, ayaw ng Panginoon yung nagbibigay ka ng walang kagalakan. God loves a cheerful giver. So ano ba itong mga basihan na nakalagay dito sa Bible para pagkatiwalaan ka ng anointing? No? At ulitin ko po, once na nasa iyo ng anointing, nasa sa iyo yan kung paano mong palakihin. Ang pagkatawag po, yung calling natin ay hindi nawawala. Kahit mag-backslide ka, hindi yan nawawala. Kung dumating man ang time na mapunta sa impyerno ang sino man at tinawag pa rin siya ng Panginoon nung nabubuhay siya,
mga kapatid, haharap siya at mananagot sa kanyang pagkatawag kahit na nag-backslide siya o kahit hindi man lang siya na born again. Hindi nawawala ang calling. For the callings of God is without repentance. Yan po nakalagay sa Bible. Pero, yung anointing, humihina yan at nawawala. Anong ibig sabihin ng anointing? Ito yung abilidad na ibibigay sa iyo ng Diyos na magawa mo yung pinagagawa niya. Na kung walang anointing, kikilos ka sa laman. Maaring kumanta ka sa laman. Maaring magturo ka sa laman. Pero pag walang anointing, hindi nito mabe-break yung mga bigat sa buhay ng mga tao. Yung mga bigatin nila, yung kailangan nilang encouragement na kahit na hindi ka nagsalita pero kumanta ka lang, nawala yung bigat sa kanila, yung heaviness nawala sa kanila. Ano nangyari? Na-break mo yung bigatin na yun. Anong tawag doon? Yun yung anointing. Okay. Kung tinawag kang magturo, mabubuksan ang isip ng mga tao. Pagka tinawag kang humayo, marami kang maaabot na kahit na dami-daming hadlang, magagawa mo pa rin ito. Bakit? Kasi matalim, malakas yung anointing mo. At ito po ang kailangan ng lahat ng mga tao. Sinabi nga ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan, pangaral yung mabuting balita. Pero, ang sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napupuspos ng anointing. Oo, pinahayo niya tayo na mangangaral tayo sa buong sanlibutan, magpapagaling na may sakit, magpapatong ng kamay, magpapalayas ng demonyo. Pero sabi niya, huwag kayong aalis doon sa Jerusalem hanggat hindi kayo napupuspos ng anointing. At buong buhay po natin, kailangan follow natin ang anointing. Okay, tatlong bagay po na i-share ko sa inyo na magiging basihan paano tayo mapagkatiwalaan ng anointing ng Diyos, no? Ay sige po, simulan natin. Okay, dito po sa chapter 16 verse 11, no? Simulan po natin sa verse 11. Sabi niya, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, atras po ako. Sorry po. Atras ako dito sa verse 10 muna. Verse 10 muna. Sabi niya, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Okay. Yung inutos sa'yo na mag-usher ka, anong oras ka darating? Darating ka ba ng late? Darating ka ba ng maaga? Mauuna kang darating doon bago magsimula ang simbahan, bago mag-open ang church? Mag-usher ka lang naman. Yung mga maliliit na bagay na yun, na kahit unbeliever, pwede nilang gawin. Ito po, sabi niya gano'n, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan ka rin sa malaking bagay. Kung gusto natin ng malaking pagtitiwala ng Diyos sa atin, ang unang babasihan, paano mong i-handle yung maliliit na bagay na ina-assign sa'yo. Kung ang assignment mo sa church ay usher lang, anong oras ka dumarating? Darating ka ba ng maaga o darating ka ng late? Ulitin ko po. Dito tinitingnan ng Diyos. Dito yung basihan ng Diyos. Ito yung basihan ng Diyos bago kanya i-promote. Kung sa maliit na bagay mapagkakatiwalaan ka, pagkakatiwalaan ka rin sa malaking bagay. Ngayon, wala ka pa sa pulpito, ha? Hindi ka pa nagsisermon, hindi ka pa pastor, hindi ka pa tagapangasiwa, hindi ka pa leader. Nasa ushering ka pa lang. Ngayon, ano ang magiging performance mo dito sa maliit na bagay? Titingnan ng Diyos yan. At kapag na-approve ka sa Kanya, kapag ka nakita niyang pwede kang pagkatiwalaan, iaangat ka niya. Ito po ang nakalagay sa Biblia, no? Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya din sa malaking bagay. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, no? Sa maliit na bagay, ay kapag na-promote ka, dadayain mo din yun. Yun ang sinasabi niya. Huwag tayong maghintay ng mga malalaking responsibilities. Huwag tayong humingi ng malalaking responsibilities. Sabihin mo, ang hingin mo ay, Lord, gamitin mo ako. At kapag ginawa mo yan, bibigyan ka ng Diyos ng maliit na ministry. Bakit? Hindi magsisimula ang isang lingkod ng Diyos dun sa malaki. Sisimulan ka niya sa maliit. At kung na-promote ka sa malaki, siguro natagpuan kang matapat doon sa maliit. At ito po ang babasihan ng Diyos. Minsan, may mga tao po na ang gusto nila, kapag maliit na bagay yan, edi okay lang, kahit maliit ako. Hindi ako magsasakripisyo ng malaking bagay dyan. Naalala ko po nung unang panahon, ang liit-liit po ng church namin, wala pang 10 ang umaattend at
ako po magsasabi, mga unbeliever pa yung karamihan. Ngayon, walang gitarista. Ako lang ang pwede maggitara. Wala na po kaming ibang makuha na magigitara o magmi-ministry doon sa church. Bakit? Kasi nakita nila, ang liit-liit lang naman. Doon na lang daw sila sa mas malaking simbahan. Kasi bukod sa malaki ang reward na nararamdaman nila, wow, tutugtog ka doon sa malaking simbahan, kumbaga, ang laking pribilehyo. Isang karangalan ang tumugtog doon sa malaking simbahan, at bukod doon, malaki pa ang bigay. Malaki pa ang honoraryum. Doon po sa church namin, walang masyadong umaatin at mga tulog pa yung mga tao kapag sinesermonan, walang gitarista. Ngayon, anong gagawin ko? Mga kapatid, may mga subjects po ako na panglinggo lang. Yung subjects na hindi offered ng ordinary days, offered siya every Sunday lang. Ngayon, mamimili ako kung i-enroll ko yon o magmi-ministry ako. Pag in-enroll ko yon, hindi ako makakatugtog. Pero kapag nag-ministry ako, babagsak ako dun sa subject na yon. Ano sa palagay niyo po? Anong pipiliin ko? Alalahanin niyo, kung gusto niyo ng pagkatiwalaan kayo sa malaking bagay, ang magiging basihan ay yung mga maliliit na bagay. Yung church na walang umaattend. Yung church na konti ang attendance. Yung church na parang wala namang miyembro, parang walang nangyayari. Alalahanin mo, naglilingkod ka sa simbahan, naglilingkod ka sa gawain ng Panginoon, hindi ka naglilingkod sa dami ng tao. Titingnan ng Diyos kung mapagkakatiwalaan ka niya doon sa walang buhay, walang latoy, walang umaaten, malungkot na simbahan, at titingnan niya kung kaya mong magtiwala sa Kanya o doon sa nararamdaman mo. Nasusunod ka ba kahit na hindi maganda ang pakiramdam mo? Walang umaaten. Anong gagawin mo? Mga kapatid, pinili ko pong hindi mag-enroll. Noong first year, second year, third year ako, nung nag-aaral ako. Bakit? Kasi wala magigitara sa isang simbahang, parang wala naman nangyayari. Pero purihin ng Panginoon, ang pinaka-ending po nito, yung mga subjects ko roon ay kusang pumasa. Hindi ko na po maipaliwanag, pero kusang pumasa. No? Hindi ako pinabayaan ng Panginoon at hindi nagkulang ang Panginoon sa akin. Dahil ang sabi po niya rito, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay, paano kung pagkakatiwalaan ng Diyos doon sa malaking bagay? At ang basihan po ng Diyos sa atin ay tingnan natin kung magpayag kang mautusan doon sa maliliit na bagay. At kung magiging faithful ka doon sa maliliit na bagay, pagpapalain ka ng Diyos doon sa malalaking bagay. Okay, ituloy po natin ito, no? Dito po tayo ngayon sa, okay, ano ba yung number 1? Titingnan ng Diyos kung pwede ka sa maliliit na bagay, pagpapalain ka niya sa malaking bagay. Okay, punta po tayo sa number 2. Tingnan po natin sa verse 11. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Ano pong tinutukoy rito? Alam niyo, sikat itong verse na to na ang tinutukoy niya. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa pera, paano kang pagkakatiwalaan sa mas mahalaga sa pera? Ano ba yung mas mahalaga sa pera? Ministry po ang pinag-uusapan natin dito. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa pera, paano kang pagkakatiwalaan sa anointing? Bakit? Ang anointing po ay mas mahalaga kaysa sa pera. Sabi niya, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa mga kayamanan sa libutan ito, huwag kang magpapadaya, huwag kang magpapatangay sa halagang 5. Huwag kang mandadaya sa sukli. Dahil dyan sa mga maliliit na yan, dyan titingnan ng Diyos kung mapagkakatiwalaan ka sa pera o hindi. At kung hindi ka mapagkatiwalaan sa pera, tandaan mo, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa anointing. Bakit? Kasi, ito na nga nakalagay, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng sanlibutan ito, sino magtitiwala sa inyo? Sino daw? Ang Diyos ba? Siyempre hindi. Lalo na ang Diyos hindi magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan. No, ano ang tunay na kayamanan? Ang anointing. Ang anointing po ang kapangyarihan ng Diyos para magawa mo ang pinagagawa niya. At sabi niya rito, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa pera, huwag kang papadaya sa mga maliliit na sukli. Huwag kang magbubulsa ng mga maliliit na sukli dahil wala nga kamerang nakatingin sa iyo. Wala nga mata ng tao na nakatingin sa iyo. Pero ang Diyos tinitingnan ka kung paano kanyang pagkatiwalaan sa pera.
Number 1 po yung sa mga maliliit na bagay. Pangalawa ay pagdating sa pera. Hindi pwedeng masusubukan ka dahil tandaan mo, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa pera, sa church, hindi ka niya pagkakatiwalaan ng tunay na anointing. Maaaring sabihin mo, ay, pastor, hindi po talaga ako nang magnanakaw dahil hindi naman ako talaga magnanakaw. Kahit na hindi pa ako Kristiyano, hindi ako nagnanakaw. Kumusta ang tithing mo? Kumusta yung mga financial na obligasyon natin sa simbahan katulad ng tithing and partnership? Oo, maaaring hindi ka dumudukot, hindi ka kumukuha ng offering dun sa offering basket. Pero yung tithes and yung partnership, kumusta po ang performance natin doon? Naalala ko po, meron pong isang tao na noong unang panahon, meron po kami kasama rito doon sa church, no, kasi parang doon na rin ako nakatira. At nahuli ko po siya na hawak-hawak po niya yung malaking lalagyan ng mineral na lalagyan ng mga barya. Kung may barya ka, ilagay mo yan at magsisilbing pond natin. At ang ginagawa po niya, no, nahuli ko po siya na nakataob yun at sinusungkit-sungkit niya yung mga barya ron para kunin yun dahil nung nalaman namin, tinanong namin, anong gagawin mo rin sa perang yan? Pangka-counter strike daw niya, no? Yung computer game. At ito po, kapatid, mamarka sa record mo yan. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa pera, paano kang pagkakatiwalaan sa true anointing o sa anointing? Mga kapatid, ang nakalagay po rito, kayamanan, pera. Ulitin ko po, maaaring hindi ka nagdudukot o nagsusundot ng mga barya doon sa basket para makuha mo, no? Pero kumusta po ang katapatan natin doon sa pera na pinagkatiwala sa atin? Kumusta yung ating tithing at yung ating mga partnership? Isang bagay po yan na titingnan po ng Diyos sa atin. At isa pa, ako na po magsasabi sa inyo, may lasa yung sermon ng isang pastor na hindi nagtatithe. Iba po ang lasa ng sermon ng pastor na hindi nag-iika po. Bakit? Alam ko po. Naririnig ko yan. Iba, maaaring maganda, mabulaklak siyang magsalita at maaaring may patambling-tambling pa siya sa pulpito at ang atensyon ng tao, kuhang-kuha niya. Pero may something dun sa lasa nung isang pastor na hindi nagtatithe sa sermon niya. Halatang halata. Ay, okay po. No? So, number 1, yung sa mga maliliit na bagay. Yung pinagkatiwala sa yung asher, sabihin natin, o maglinis, o bumili ng mineral water, o bumili ng yelo pagdating ng Sunday para may pang merienda. No? Gagamitin sa inumin ng mga magmimerienda pagkadating ng Sunday sa mga bisita. O sabihin natin yung gugupitin yung mga papel o yung maliliit na bagay na kahit unbeliever ay pwede nilang gawin. At kung hindi ka pa pagkatiwalaan dito, paano kang pagkakatiwalaan sa mas malaking bagay? No? Kung dyan pa lang, na kayang gawin nga ng unbeliever yan, eh hindi ka mapagkatiwalaan. Paano ka pa pagkakatiwalaan sa gawain ng Panginoon? Okay. Number 2 po ay yung pagdating sa pera. Kailangan mapagkatiwalaan po tayo pagdating sa perang ibinibigay sa atin. Yung tithe mo ay hindi mo pera. No? Yan ay para sa Panginoon. Yung 6 ay sa'yo, yung isa, excuse me po, yung siyam ay sa'yo, yung isa ay sa Panginoon. Pagdating ng araw, yung 6 sa'yo, yung isa sa Kanya. No? At nakabase po ang Diyos, ulitin ko, no? Hindi mahirap eh. Hindi mahirap, hindi kailangang calculus, no? O sabihin natin, habang complex equation, hindi ka babasihan ng Diyos doon. Babasihan Kanya kung paano ka naging matapat sa maliit at pagpapalain Kanya sa malaki. So, okay. Number 3 po, tingnan po natin dito sa verse 12. Sabi niya, at kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa ministry ng pastor mo, doon sa utos ng pastor mo, doon sa pagbili ng pastor mo, kung hindi ka mapagkatiwalaan doon sa mga paalala ng pastor mo, yung mga responsibilidad na binibigay ng pastor mo, paano ka magiging pastor pag ikaw na ang pastor? Linawin ko po ito. May mga tao po na gusto nilang maging pastor, pero hindi po ganun ang Panginoon. Si Elisha ay kailangan dumaan kay Elijah. Si Timoteo ay kailangan dumaan kay Pablo.
si Joshua ay kailan dumaan kay Moses. At dun sa mga bilin o sabihin natin, ang ipapaalaga, ipapaasikaso sa iyo ng Diyos ay hindi yung ministry mo, kundi yung ministry ng pastor mo. At kung hindi mo maalagaan ang ministry ng pastor mo, paano ka magiging pastor? Kung hindi mo maalagaan ang ministry ni Moses, paano ibibigay sa iyo yung anointing ni Moses? Kung hindi mo maalagaan, no, ang ministry ni Elisha, paano ibibigay ng Diyos sa iyo yung anointing ni Elisha? Ni Elijah. At kung hindi ka mapagkatiwalaan sa anointing o sa ministry ni Pablo, paano kang pagkakatiwalaan ng sarili mong ministry? Ganun po yung tinutukoy ko. Pag minsan kasi, ang gusto po ng mga tao, biglang malaki kagad, no? Yung magpapastor kagad siya o magmi-ministry kagad siya ng solo, hindi po ganun. Sisimulan ka niyan sa maliit. Nalala ko po yung isang kwento ng isa pong sikat at anointed na preacher, no, babae po ito. Nangyari po sa kanya nagkaroon po siya ng pangitain at doon po sa binigay na pangitain sa kanya ng Panginoon, nakita niya nagsasalita siya, nagsesermon. At habang nagsesermon siya, nakita niya yung mga tao nasisave, naliligtas. Pero pag tumigil na siya sa sermon niya, yung mga tao nagpupunta ng impyerno. Kaya ang ginawa po niya doon sa pangitain niya, nagsermon siya na nagsermon at nakita niya yung mga tao nasisave, no? Nakita niya ang ministry niya ay magsesermon siya at nakita niya doon sa pangitain niya na yung mga tao ay nasisave. Pero nung dumating po yung time na nag-stop siyang magsalita, nag-stop siyang magsermon, nakita niya yung mga tao ay nagpupunta ng impyerno. Kaya nakita po niya, kumbaga sa conclusion niya, doon sa vision niya, sa pangitain niya, kapag tumigil ako sa pagsesermon, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pagpipreach ng Word of God, maraming pupunta ng impyerno. So, actually po, baby Christian ito. At baguhan lang siyang Kristiyano at nakita niya kung anong pinagagawa ng Diyos sa kanya. No? Kaya ang ginawa po niya, pumunta siya rin sa pastor niya at kinuwento niya yung pangitain niya. At yung pastor niya, umuoong ganyan, nagnanad siyang ganyan, na ibig sabihin, nandun yung agreement ng pastor, yung tama ang sinasabi mo. Yung ganun po ang pinapakita ng pastor, na sang-ayon yung pastor doon sa pangitain na yun, na naniniwala siya na sa Panginoon, sa Diyos, galing yung pangitain na yun. At ito pong babae, ito pong bagong preacher, no, na itong itong baby Christian na to, nag-isip, sabi niya, bibigyan ako ng pagkakataon ni pastor na mag-sermon sa simbahan. Bibigyan ako ng pagkakataon ni pastor na mangusap sa mga tao. Bibigyan ako ng pagkakataon ni pastor na mag-share sa mga believers sa church. Pahawakin ako ng malaking gawain ni pastor. At very excited siya na nag-expect ng ganun. Ang ginawa po ng pastor niya, pagkatapos mong marinig, no, sabi niya, mag-report ka rito sa Sunday, mag-ready ka, mag-bihis ka. At umuwi siya, sabi niya, yes, pagsesermonin ako ni pastor, pahawakin niya ako ng isang grupo, pahandilin niya ako ng isang malaking cell group at tuturuan ko yung mga tao ron, magsesermon ako, magsishare ako, at ang mga tao ay pupunta sa langit at hindi sila pupunta sa impyerno. Kinalingguhan, bihis na bihis siya. Ready siya. Kumbaga, ready to fight. Nakaporma siya, nakaset na yung mind niya at na-practice na niya yung sesermonin niya at nakahanda na siya. At paglapit niya kay pastor, tinawag siya ni pastor. Akala niya, sasabihin sa kanya ni pastor, doon sa isang tabi na magsesermon ka ngayong araw ng linggo. At sasabihin mo yung pangitain mo. Ang ginawa po niya, nung pastor, dinala siya doon sa parting malapit sa CR. No? At ang ginawa po ng pastor, kumuha po ng walis at ang ginawa sa kanya, inabot sa kanya yung walis at ang sabi niya, etong ministry mo, magsimula ka ng magwalis. Hinawakan daw po niya yung walis at gulat na gulat, takang-taka, bakit walis ang ibinigay sa akin?
Akala ko ba magsesermon ako? Dahil nakita ko doon sa pangitain ko, nagsesermon ako. Hindi ko nakita nagwawalis ako. Ang nakita ko doon sa sermon ko, doon sa pangitain ko, nangangaral ako sa mga tao, hindi ako nagwawalis para sa mga tao. Pero sabi sa kanya ng pastor, diyan ka pagkakatiwalaan sa pagwawalis. Kung mapagkatiwalaan ka riyan, pagkakatiwalaan ka sa mas malaking ministry. At dumating nga po ang panahon na itong tao pong ito, sabi niya, yung area ng simbahan na inassign sa akin ang pinakamalinis sa buong area na hindi na-assign sa akin. Yung CR na ibinigay sa akin, pwede kang matulog dun sa linis at sa bango. No? At sabi niya, hindi daw siya naging maarte sa mga cutex niya, sa kamay niya. Basta binigay niya yung best niya at gusto ko mapansin ng mga tao, mapansin ng pastor ko na yung lugar na pinapalinis sa akin ang pinakamalinis sa simbahan. At praise the Lord, nakita nga ng pastor yun, nakita nga ng mga tao yun, at nakita ng Diyos yun. Alam niyo po, binigyan siya ng isang worldwide na ministry dahilan dun sa kanyang katapatan. At yan po nakabase ang promotion ng Diyos sa atin. Alam niyo po, promotion comes from the Lord. At kung gusto natin ng malaking assignment o malaking pagtitiwala ng Diyos dun sa mga maliliit na bagay, tayo po ay kailangan mapagkatiwalaan mo na. At ito pa, maliit lang yan pero kailangan magtagumpay ka. Bakit? Kasi kahit sa maliliit na bato, ay pwede kang matisod. Pwede kang matumba. Kung hindi tayo mag-iingat. Maging maingat po tayo sa mga ipinagagawa ng Diyos sa atin. Maging maingat tayo sa mga pinagkakatiwala ng mga pastor natin, ng mga leaders natin. Bakit? Kasi ang sabi po ng Biblia, gawin mo ito hindi sa tao, hindi doon sa pastor mo, hindi doon sa nakakita sa'yo. Gawin mo to na parang ginagawa mo sa Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon ang magpo-promote sa'yo. Lord, salamat sa mga nanonood at salamat Panginoon sa paalala sa amin. Dalain ko, Diyos, na mapagkatiwalaan mo kami sa mga maliliit na bagay hanggang sa ma-promote mo kami sa malaking bagay. At alam ko, Panginoon, maaring 1, 2, 3 anghel muna ang naka-assign na tutulong sa amin. Pero pagkatapos namin dito, makagraduate kami rito, makapasa kami rito, matagpuan kaming matapat sa pinagagawa mo. Alam ko, Panginoon, dadagdagan mo ang mga anghel na ito, gagawin mo libo-libo para lang matupad at magawa at matapos namin ang pinagagawa mo bago ka dumating. Itong dalahin ko, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, okay po. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita. Ay nawa po may natutunan, may nakuha po tayo. At higit sa lahat, ang kailangan po natin gawin ay isagawa ito. Kailangan po natin magtagumpay sa lahat ng bagay, lalo na ngayong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen.